Magandang araw mga mare, ito na nga pala yung part 2 ng ating nesting vlog. Nako, sobrang natagalan talaga kasi naman manganganak na lang lahat-lahat ay bed rest pa rin itong taong to. Pero promise, bago talaga ako manganak ay i-upload ko lahat ng aking nesting mga mare. Last vlog nga ay pinakita ko sa inyo itong mga products na to. Bali lahat nga pala ito ay galing sa Tiny Buds. Itong Tiny Buds talaga ay isa sa mga favorite kong products mula pa lang nung newborn si Azaya. Since subok ko na nga itong Tiny Buds, ay ipapakita ko nga sa inyo yung top 3 na pinaka-favorite kong products nila. Number 1 nga sa aking listahan ay itong natural laundry powder ng Tiny Buds. Sobrang effective kasi nito lalo na nga sa mga stain. Hindi naman naiiwasan na tumagos ang pupo ni baby at alam nyo naman na mahirap talagang tanggalin yun. Kapag ka newborn nga ay talaga namang nagmamantsa ang pupo, kaya naman ito nga yung ginagamit ko at talaga namang natatanggal nga yung mantsa. Bukod pa doon ay hindi nga matapang yung amoy nito, kaya naman okay na okay to sa mga newborn at sensitive na baby. Tapos isa pa sa nagustuhan ko ay napaka-budget friendly nito mga mare. Next naman ay itong natural changing diaper spray. Pag newborn kasi ay hindi ako nagamit ng wipes sa private area, kaya naman ganito nga yung ginagamit ko at yung bulak. Alam nyo, maganda to kasi kaunting spray lang ay nawawala talaga yung amoy. Ito naman yung pangatlong favorite ko. Actually, kahit toddler na noon si Azaya ay gamit-gamit ko pa rin to sa kanya. Kapag ka may kabag nga siya at masakit ang tiyan, ito nga yung ginagamit ko at sobrang effective talaga. Naalala ko nga noon ay Calm Tummies pa nga ito, pero ngayon nga ay Put-Put na nga ang pangalan nito. Ayan nga, at nag-hoard na nga itong buntis na to kasi syempre alam ko talaga na effective ito mga mare. Pwedeng-pwede nga ito sa G6PD babies, kaya naman ito talaga yung pinaka-pinapagamit ko kay Azaya noon. Nasira na nga rin pala yung lagayan na box, kaya naman dito na nga lang muna sa trolley ko nilagay. Hindi pa nga rin ako nakakabili ng lagayan ng stock ng mga bata, pero meron pa naman noon si Azaya, kaya naman yun na lang din muna yung gagamitin ko. Nako, napakagastos mag-nesting, kaya naman kung ano pa yung mga pwedeng magamit ay gagamitin ko pa din talaga. Almost 5 years yung pagitan nila Azaya, kaya naman para tuloy akong bagong nanay ulit. Medyo matagal-tagal din talaga nasundan si Azaya, kaya naman medyo nangangapa nga ulit ako. September 21 nga ang aking due date, kaya naman medyo kinakabahan na din talaga ako ngayon mga mare. Katapusan nga ng August ay pwede na akong manganak kasi 37 weeks na nga ako noon at full term na nga ako noon. Sana naman kapag ka full term na si baby ay lumabas din agad kasi nung mga nakaraan nga na hindi pa siya full term ay nagmamadaling lumabas. Ilang beses nga ako nag-preterm labor mga mare, kaya naman talaga namang nag-bed rest talaga ang buntis. Sa totoo lang, magna 9 months na nga akong naka-bed rest. Hindi nga ako sanay ng nakahiga lang at hindi nagtatrabaho, kaya naman nung mga nakaraang buwan ay talagang nagiging emotional talaga ako. At napabayaan ko din talaga itong aking page mga mare at hindi nga ako nakakapag-upload. Pero babawi talaga ako kapag ka pwede na at talaga namang i-vlog ko yung panganganak ko kasi gustong-gusto ko talaga i-vlog yun. Sa nesting vlog nga ay dapat nga 5 months pa lang ay magde-nesting vlog na ako, kaso lang ay hindi naman natutuloy. 5 months pa lang kasi ako ay nag-order na ako ng mga gamit ni baby. More on order lang talaga mga mare kasi hindi naman talaga ako pwedeng maglakad. Pero thank you Lord talaga kasi kaunting tiis na lang ay makakaraos na nga kami ni baby. So ayun lang muna for today's video mga mare. Kita-kita tayo next vlog!